Magandang araw, Sir Red, at sa lahat ng inyong mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Sa katunayan po, nais ko itong i-share last year pero wala po kasi akong oras para ibahagi o kaya naman ay isulat yung kabuuan. Actually, nakailang revise pa po ako nito at sana ay ma-feature din po ninyo. My story goes like this. High school po ako noon at nakasanayan po talaga namin na magbakasyon every year sa province ng family ni Papa. Pero nung time na ito, napagkasunduan naman na magbakasyon kami sa Quezon Province, which is hometown nila Mama. Kasama namin yung family ng best friend pa nga ni Papa noon dahil first time din daw niyang pumunta doon. So dahil nga meron din pong dinadamdam na asthma si Mama noon, ang siste, gusto niya gabi ang biyahe. So i-describe ko po yung naging seating arrangement namin sa aming sasakyan. Si Papa po yung nag-drive habang si Tito, who is my father's best friend, ay naroroon po sa gawing harap. Nasa middle part po siya habang ako naman ay naroroon din pero nasa window side. Ang mga nasa likod ay sina Mama, ang aking tita at yung mga sister ko kasama ang 3 anak nila Tito. So dahil gabi nga po yung biyahe, wala naman na po kaming na-experience o na-encounter na traffic. Basta't ang natatandaan ko, 8 o'clock noon nang mag-stop over kami sa isang gasoline station upang makapaghanap ng makakain kahit yung mga light na snacks o kaya refreshments. Wiwi break na rin para sa amin. So matapos po nun, nag-drive muli si Papa. Muli ay nilisan namin yung pinag-stopoveran naming iyon at doon ko nga po pala nadiskubre na hindi sanay si Tito, yung best friend ni Papa, sa mga malalayong biyahe kaya nakatulog siya doon. Sa aking pakiwari, past 12 na po ng hating gabi at yun nga, tulog na ang halos lahat ng mga sakay. Kasama sina tita at si Mama. Subalit 3 na lamang po kami ni na Papa ang nagkikwentuhan kasama yung kapatid ko. So syempre kailangan talaga ni Papa ng kausap para hindi rin siya antukin sa biyahe. And then na-excite ako nung sinabi ni Papa na malapit na nga kami doon sa tinatawag na Bitukang Manok. Ito po yung zigzag road dito po sa Quezon Province at pamoso ito sa mga creepy stories. Doon ngay naisip ko na baka matry ko kung gaano ka-active yung aking third eye. Alam na po ito ng mga magulang ko, pero hindi po talaga sila lubos na naniniwala sa tuwing sinasabi ko na meron akong nakikita at nararamdaman, partikular sa isang lugar na aming pinupuntahan. Ang lagi po nilang iginigiit, baka daw joke time ko lang ito, pang prank o kaya ay imagination dahil sa kahiligan ko talaga sa mga horror stories at sa pakikinig din po sa inyo. Pero talagang totoo na gumagana at aktibo ito. So hindi ko nga po sila mapilit na maniwala kaya lagi ko na lang sinasabi na bahala kayo kung ayaw nyo maniwala. So itong time na ito, gusto ni Papa na magkaroon ng proof. Gusto niya na by this time, magiging totoo yung sasabihin ko at itesting ko daw kung may makikita talaga ako para maniwala siya. So nung pumasok na nga po kami sa bukana ng zigzag road na iyon, ewan ko kung bakit agad ay nakaramdam ako ng pananakit ng ulo. Lagi pong ganito ang nangyayari sa akin, Sir Red, lalo kapag may kakaibang vibe yung paligid. Naalala ko na lamang, sinabihan ko si Papa na kailangan niyang bumusina ng madalas dahil meron talaga akong nakita na grupo ng mga tao na parang nakahilera sa gilid ng zigzag road. Sinabi ko na halos parang synchronize yung pagwi-wave ng kanilang mga kamay. Para bang nais nilang makiride, nais nilang makihitch.
Sa haba nga ng road na iyon, talagang naroroon yung sakit ng ulo ko na hindi ko mawari. Sa pagbaybay namin, wala akong ibang nakita talaga Sir Red kundi yung grupo ng mga taong iyon na parang sa kada alis o sa kada lipat namin ay hindi po kami tinatantanan at talagang naroroon sila. Nakikita ko pa rin po sila na para talagang replay ng replay yung kanilang mga ginagawa hanggang sa napansin ko yung kanilang sira-sirang mga damit. Yung face po nila kung tatanungin ninyo kung may nakita ba ako, blurry po. Pero nakatitiyak akong umiilaw ang kanilang mga mata na kulay pula. So tiningnan ako ni Papa mula sa rearview mirror at tinanong niya ako kung nasusuka ako. Ang sabi ko ay hindi, pero masakit lang yung ulo ko. Umikot ako mula sa aking kinauupuan para kumuha ng tubig sa likuran. Pero napamura talaga ako Sir Red dahil yung taong nakikita ko kanina napakaway-kaway sa gilid ng road na iyon ay naroroon na po sa loob ng sinasakyan namin at katabi pang natutulog nung mga anak ni Tito na best friend ni Papa. Para din po siyang nakikijoin. Para rin po siyang bagets pero behave. Nakaupo lamang po siya doon at nakatingin lang din sa bintana na parang ine-enjoy yung kanyang mga nakikita. Same din po yung nakita ko na damit niya. Blurred din yung muka pero yung matay umiilaw na kulay pula. Sa sobrang takot ko po para sa mga anak ng aking tito, baka mamaya ay sumanib sa kanila o kaya naman ay makaramdam sila ng something. I asked my father to pull over doon sa roadside at ang dahilan ko na lamang ay may hinahanap ako na hindi ko makita. Time out na rin iyon para kay Papa upang makapag-stretch din siya sa labas. Agad ay kinuha ko yung rosaryo ko at nagdasal ako ng ama namin. Nung patapos na ako sa pagpipray, humarap ako sa entity at sinabi ko na, "Excuse me, pasensya na po kayo ha kasi puno na po tong sinasakyan namin. Hindi rin po siguro ito yung sasakyan na hinihintay ninyo. Baka gusto nyo pong bumaba na? Huwag kayo mag-alala, ipagdarasal ko po ang inyong kaluluwa upang tuluyan na ninyong mahanap ang kapayapaan." And after po nun ay nagpray ako ulit and as I faced the entity, parang naging smoke na lang po siya at unti-unting nag-fade at parang sa tingin ko nga ay tumagos pa sa bintana ng sasakyan kahit nakasara ito. Agad Sir Red ay nawala talaga yung sakit ng ulo ko matapos nun. Bumalik na kami sa pagbabiyahe at bigla po akong kinausap ni Tito. Ang sabi niya, "Alam ko kung bakit mo pinahinto yung sasakyan kanina. Nakita mo yung nakita ko no?" At dinescribe na nga nung best friend ni Papa yung nakita ko kanina na pumasok sa loob ng aming sasakyan na kanina'y kabilang lamang sa grupo ng mga kaluluwa na nagwi-wave ng mga kamay sa gilid ng kalsada. Wala pa po akong ikinikwento na kahit ano pero tumugma talaga Sir Red ang deskripsyon ni Tito sa nakita ko. Doon ko po na-realize na hindi lang pala ako ang may third eye. Clueless naman si Papa sa pinag-uusapan namin pero doon na po siya naniwala sa sinasabi ko. Nang magising na nga po lahat kami sa sasakyan, sinabi ni Mama na kami daw po ay magdasal para hindi na rin sumunod yung nakita kong nakisakay. So maging siya ay naniniwala na sa aking kakaibang kakayahan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak.
Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.